wanna know how to make a super tasty moist opo bread or butter gourd bread, please watch the whole video and don't forget to like and share it. Samahan niyo ako at gagawa tayo ng opo bread. Ito po yung mga gamit na ating kakailanganin para sa ating paggawa ng tinapay. For the whole size sa grater, itong malaking butas po ang ating gagamitin. For dry ingredients, all-purpose flour, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, 3 teaspoon ground cinnamon, and 3 cups of all-purpose flour. Mix all the ingredients in a separate bowl for your dry ingredients. And ihalo-halo lang po natin. For wet ingredients, 3 eggs, 1 1/4 cup white sugar, 1 cup brown sugar, 3 teaspoon vanilla flavor, 1 cup oil, a cooking spray for a pan, and 2 cups of shredded opo. So, palitan lang po natin yung upo. Ayan. Hanggang sa matapos. Ayan. So, ganito na po yung kalalabasan na ng ating pinagbalatan na or opo na pinagbalatan na yan. So, ang gagawin lang po natin i-shred natin ito. Garin na natin gamit itong shredder. Make it sure na yung pinakamalaking butas ang gagamitin natin. Ayan. So, ito lang gagamitin natin is i-shred lang natin. All we need is 2 cups lang naman ng opo shredded. So, ayan. Sobra na nga ito siguro sa 2 cups pag itong ganito kahaba. Ayan. So, gagarin lang po natin. Depende po sa inyo kung gaano kalaki yung inyong opo. Kasi yung opo may seeds yon. So, normally I don't include the buto ng opo kasi medyo matigas siya, unlike sa zucchini na medyo softer siya. So kung medyo magulang na yung opo, tanggalin nyo lang po yung buto niya para hindi siya matigas. So ayan, gagad na natin. So ginamit ko yung pinaka-dulo, yung umpisang dulo kasi medyo soft pa yung buto niya. So, pwede pa siyang igagad lang ng ganito all the way. So, pero pag, as I said, pag may buto na or matanda na yung buto, tanggalin nyo na lang po yung buto niya. Yung parang nagugulay kayo, ganon. So, 1 cup. Tapos, ayan, tingnan natin. So, kailangan pa natin ng konti kasi hindi pa siya umabot ng 2 cups. So, ayan. Gagad lang po natin. Ayan, may sobra ako. Pwede ko na itong lutuin mamaya pang ulam ko. Lagyan ko ng sardinas. O, diba? Double purpose. Nakagawa na ako ng bread. Nagkaroon pa ako ng ulam. O, diba? Ayan, double purpose si opo. Pag may matira, gawing ulam. Or pag may matira kayo na gawin ding bread. O, diba? So, it's double purpose. Oops, sorry. Ayan. So, nakagawa tayo ng 2 cups. Ayan. So, tap down nyo lang yung yung cups ninyo para sa inyong na gagad na opo. Ayan. So, ito na yun. 2 cups ng opo. Ayan, lagay na natin to lahat. I mean, hindi naman siya, kunti lang naman.
So, ayan, pwede pa rin yan. Ayan, lagay na natin lahat. Kasi sayang naman. May 2 cups lang ang kailangan ko. Ayan. So, ayan na yung ating ginagad na 2 cups na opo. Ayan. So, paghahalo-halo na natin to sa ating wet ingredients. Butter lang po natin yung egg. Natin yung brown sugar, white sugar, vanilla, ating oil. Mix lang po natin lahat ng ating wet ingredients. Mix lang natin, mix lang ng mix. Yan, hanggang sa mag-combine yung ating oil, sugar, vanilla, extract. Ayan. Tapos, lagay na natin yung ating dry ingredients na nasa kabilang in a separate bowl. Yan. So, mix lang po natin thoroughly. Yan. Mix lang ng mix natin hanggang sa magiging combine yung lahat. Yan. So, kung mayroon kayong mixer, electric mixer, that would be good or that would be nice. But I'm using a manual. Ayan. Kasi gusto ko manual. Ayan. So, next, lagay na natin yung ating 2 cups readied opo. Ayan. So, mix lang natin until all the ingredients combine. Madali lang po itong gawin. Basta mag-gather nyo lang lahat yung mga ingredients. As I said, mabilis lang siyang gawin. Hindi po siya mahirap. Ayan. Magkakaroon na kayo ng opo bread. So, hindi lang siya panggulay, panggisa, panglagay na lagyan ng gata or whatever. Ayan, ngayon pwede na rin natin siyang gawing bread. Ayan. So, magiging lab na lab ito ng ating mga anak. Ayan. Pwede nyo pong gawing pang business. Ayan. Ayan, okay na yan siya. So, magiging ganito po yung ating mixture ng for opo bread. Ayan. So, i-spray na natin yung ating loaf pan with the cooking spray. Yan, i-spray na natin ng non-stick cooking spray yung ating loaf pan. And lalagay na natin yung ating mixture dito sa ating loaf pan. So, pour lang natin dito sa ating loaf pan. Half lang po ng ating pan. Yung ginawa kong 3 kasi I'm using a 8 inches lang. So, pag depende po yan sa size ng inyong loaf pan. So, I'm using just a regular loaf pan. So, those 2 cups will make 3 breads. Ayan. So, half lang po sa ating pan ang ating mixture. Okay. So, ito po optional kung gusto nyo lagyan ng raisin, ng chocolate chips, or walnuts yung inyong mixture. Yan, lagay na natin guys. Pinaka-center po ng ating oven yung mixture. Yan.
Alright, so nandyan na. Set natin yung time for 50 minutes po. Yan, let's wait and see. So, 15 minutes is up. Check natin yung ating bread. Kung luto na. So, check natin sa toothpick. Oh, guys, it's clean when it come up. So, that means it's good. Right, remove na natin. Natin sa top. So, ayan na yung ating upo bread. Ayan. So, let this cool for 20 minutes. So, let's taste our bread na. So, this is the finished product of our bread. So, hihiwain natin. Ayan, pakita natin sa video. Ayan. Okay, hiwain na natin ang ating bread. Look guys, they are so soft and moist. Napakasarap po at siguradong magugustuhan ninyo at patok ito sa ating panlasa. So, kaya guys, gawin natin ang ating opo or bottle gourd bread. And pair it with your favorite coffee, tea, or other drinks. Not only we can use opo for different varieties of food, but now we can also use it to bake a tasty, soft, moist opo bread. So mga kabayan, sana i-share natin ito ng maraming beses para makarating ito sa buong mundo na merong opo or nag-grow ng opo. Ayan. So, hindi lang siya panggulay. Pwede rin natin siyang gawing bread. Pwede din natin siyang gawing pagkakakitaan, mga kabayan. So, ito po yung aking opo bread na nagawa. So, share natin ng 1 million times para makarating ito sa buong mundo. Alright? Ayan. So, maraming salamat po. Sana nakatulong ito na ang opo pala ay pwedeng gawin nating bread. Pwede rin natin gawing pagkakakitaan. Ayan. Kasi kumita na po ako dito sa pamamagitan ng paggawa ko ng tinapay. Ayan. So, salamat po. Maraming salamat sa pag-watch ng aking video. Alright? Alright po. Bye-bye.